kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, 5:32 na po ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama. Ngayong morning pong ito ng May 29, 2026, Friday. Dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita sa kanakalap po ng nipong mga radyoman. Tanong natin mga kasama ang linya ng mga kasamang radyoman reporter. Ito, si radyoman Eb Sabang binabanggit dito, lalaking drug suspect arestado sa MBRH Cotabato City. Detalye ng balita mula kay radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking umano'y tulak ng ilegal na droga makarang kumagat sa bypass operation ng Police Station 2 Drug Enforcement Team alas 11 kagabi sa bahagi ng TV Juliano Street, Mother Barangay Rosario Heights, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Chief Police Major Tugaya Alfonso ang suspect na si Recto Dalamban, 52 anyos, may asawa, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng operating troops sa suspect ang isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na kalaga ng 500 pesos. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manems Abang Tatak RMN. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin mga kasama, binabanggit dito. Ito at Dole Region 12, pinalalakas ang pagpapatupad ng uplift sa Soxargen sa pamamagitan ng programang Tupad. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangud. DXMY. Tatak RMN Report. Inahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration o NIA at Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged workers o TUPAD sa pamamagitan ng uplift upang matugunan ang pangangailangan ng mga sektor na direktang naapektuhan ng krisis sa enerhiya. Ang uplift na nangangahulugang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and
Transport ay isang komprehensibong relief initiative na inilunsad ngayong taon. Tinalakay ni Charles Kevin Bataga, Labor Information Officer ng Dole Region 12 ang Tupad Convergence kasama ang NIA at DA upang mapalakas ang pagpapatupad ng Uplift Framework. Ayon sa Dole 12, nagsimula na ang pagpapatupad ng programa sa ilang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Tinutulungan ang mga mahihinang manggagawa sa ilalim ng programang Uplift sa pamamagitan ng pagbibigay ng emergency employment, livelihood grants at mga target na social protection upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at energy emergencies. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa atin pong mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita mga kasama. Dako muna tayo sa detalye ng ating dagdag na mga balita ngayong umaga. Ito, pasintabi ng mga kasama at sensitibong balita. Tinangka pong magpakamatay alas 7 kagabi ni alias Makmak, isang trabahante ng Mikay Balbacuan o isang kainan sa Reds 9 Cotabato City dahil sa niloko mo siya ng kanyang pinakamahal na girlfriend na katrabaho rin mismo. Sinabi niya sa DXMY na ginawa nito ang lahat para sa kanyang minamahal, ngunit sumama pa rin naman ito sa iba bagay na sanhi ng kanyang tangkang pagtapos sana sa sarili nitong buhay. Nalaman na lamang insidente mga kasama na nang mag-live sa Facebook ang binata nang gawin niya ito. Napigilan na lamang ito nang dumating si na Barangay RH9 Kagawad Muhammad Yaman at ang kanyang mga kasamahan at sinira ang pintuan sa katilanggal sa pagkakalambitin ang mapagmahal na si Makmak. Unang radyo, unang balita. Ganito rin kasi yung kanina ipakuha ko siya doon, gusto ko sa usapin ba para sabihin niya sa akin ano pa talaga yung kulang ko sa kanya, sabihin niya usap kami dyan, bigla na lang parang walang iiwan niya lang iiwan nila ako dito kaya nakaisip ako ng hindi na alam mo dati katrabaho ko din yan uwi sa Jinsan tapos balik dito kabalikan kami ex ko lang siya dati Ex mo siya dati. kabalikan ginawa niya sa akin yan pero tanggap na ba nagawa ko rin ng lahat talaga kita yung dalawang mata ko doon sa bahay nila. Pagpasok ko sa kwarto, usa ko pagawin nila sinungaling. Nakita yung dalawa ng mata ko na kasama siya. Usa ko pang mali. May mali ako dati dito. Dati kasi, ginasigaw-sigawan ko yan dati dito. Lasing man, walang yung gigawa ko. Pero naging ako ng sorry sa kanya. Tanggap niya man. Pagpunta ko doon yung isang gabi, uli ko. Kaya ito ginagawa yan sa akin. Ano daw, ganti niya sa akin. Di ba ipatawad mo naman ako? Tapos, ganti ka pa. Kitang-kita talaga ng dalawang mata ko. Ako pa talaga, sinungaling daw ako. Lagi sama niya ako dito. Tapos umuwi din siya. Kanina, siya. Punta dito. Gusto ko ganisa ko usapin kung ano pa talaga. Pangit kasi magtrabaho dito na lagi na lang magpatid ka ng plato dun sa kusina. Diyan din siya. Magpatid ka ng kain, diyan din siya. Pangit. Hindi magpansin na. Kasi ngayon nagsisisi na talaga ako. Kasi naisip ko pangit yung igawa ko. So, kanina talaga bago kong igawa yun, parang wala ako sa sarili. Pero hindi ka lasing kuya nung ginawa mo? Hindi. Gawin ko ba, bigay ko ba sa kanyang gusto niya pag hindi ko siya mahal? Parang nagulo yung ko sa kanya ba? Dapat kasi magkaintindihan. Walang naglolokohan ba? Sa pangit yan. Gusto kasi yung seryoso. Anong gusto ng parang lang mo. Kaintindihan kayo dalawa. Unang radyo, unang balita. Sinabi naman mga kasama ni Barangay Kagawad Muhammad Yaman na humingi ng tulong sa kanya ang mismong may-ari ng kainan. Nagkad naman nilang tinugunan at nadatna ng biktima sa ilang segundo ng anya ay tiyak na mawawalan na ito ng buhay. Anya pa mga kasama, talagang desidido si Makmak na tapusin ang kanyang buhay dahil wala naman ng saysay kung mawawala sa kanyang piling ang katrabahong girlfriend. Unang radyo, unang balita. Yung nakita na lang namin na labas na yung dila, pati yung mata. Pagka labas na, itong mga pinsan ko agad-agad naman gialsa yung katawan. Alhamdulillah, naabutan namin buhay pa yung tao. Talagang totohanin niya yung pagkakamatay niya. Ayun, yung katawan niya na nakabitay na. Halos yung mata, dumalabas na, dila. Buti na lang kay naabutan pa namin, kay seconds na lang yun. Parang
wala na. Around 7 o'clock yata yun. Bali, tinawagan ako ng isang nagmamayari ng isang karinderya dito sa highway. Ang sabi sa akin, tagawad, isang tao po, gibidyo niya na nagpapakamatay. Po, bigla ako na-shock na, ano, saan banda? Sabi ko dyan sa highway, sa pwesto. Agad akong rumescue at kinuha ko yung motor at sabay sinabihan ko yung mga pinsan ko na samahan niyo ako, may rescue tayo na magpapakamatay. Pagdating namin sa area na sarado. Tapos tinawagan ko yung may-ari, paano ito sir? Sarado ito, karinderya. Nakakandado? Oo, nakakandado sir. Nagpayag naman yung may-ari, tapos gigiba namin. Pagkapasok namin sa area, madilim masyado. Sabi niya sa CR siya, nasa CR. Pagpasok namin sa CR, Unang radyo, unang balita. Bagamat nagsisisi naman si Makmak mga kasama sa kanyang nagawa ay pinayuhan na lamang ito ng barangay opisyal na bawas-bawasan ito at huwag ibuhos ang lahat para sa isang minamahal na tao. Git pa niya mga kasama na simple o isang sample o halimbawa ang nangyari sa mga o nagmamahalan na maaring malagay sa ganitong mga sitwasyon. Binawi din ni Kagawad Agyaman ang pangamba ng mga gulang ni Makmak basta't ang importante niya ay nailigtas ito sa binggit ng kamatayan. Unang radyo, unang balita. masasabi ko lang sa'yo, maka-advise ko sa'yo, kung sobra ka magmahal, hindi deserve ng babae yung pagmamahal mo. Sayang, madami pang babae dyan na dapat ituon mo doon sa babae. Marami dyan iba. Bata ka pa. Nasa 24 years old pa man yata yung lalaki. Bata ka pa masyado. Marami ka pang mahanap. Kailangan kayo ng anak nyo ngayon. Kailangan niya ng suporta galing sa inyo para hindi na maulit itong pangyayari na ito. Paimasmasan ko kay parang wala pa siya sa sarili. Ano namin ng tubig. Bali, tinanong-tanong ko siya kung bakit mo ginawa ito? Bakit mo ginawa? Sabi niya sa akin, dahil daw sa girlfriend niya. Parang niloloko siya. May third party, ano? Yun ang sanhi ng desidido na siya magpakamatay, tapusin ang buhay niya dahil doon sa babae. Kaya may karelasyon yata ayun sa pagkano ko sa kanya. Kaiba? Ano? Opo sir, kasama niya rin sa trabaho. Unang radyo, unang balita. 5:44 na po ng umaga mga kasama. Ibang balita naman tayo sapagkat nagkagulo naman sa barangay Makaslong ng Gatupiang, Maguindanao del Sur matapos kuyugin ng mga residente ang dalawang lalaking pinaginalang sangkot sa manoy tangkang pagdukot sa isang residente sa nasabing lugar. Batid sa mga salaysay ng mga nakasaksi mga kasama, bumabaw mano ang isa sa mga sospek mula sa kanilang sinasakyang kotse at pilit manong isinama sa kanila ang target na biktimang senior citizen. Agad naman itong napansin ng mga tao sa lugar ng dahilan upang habulin at kuyugin ng mga lalaki. Kahit na ipasok na sa police mobile ang isa sa mga nahuling sospek, nagpatuloy pa rin ang galit ng ilang residente na kalaunan ay tuluyang naaresto ng mga rumesponding pulis at kasalukuyang nasa kustodiya ng lokal na pulisya ng bayan. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang inalampa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Unang radyo, unang balita. 5:45 ng umaga mga kasama, dyan naman sa bahagi ng Parang, abay na biktima naman ng peking 1,000 peso bill. Ang isang lalaking tindera ng malunggay pandesal sa public market ng Parang, Maguindanao del Norte na ibinayad sa kanya ng sospek na nagpanggap bilang customer. Ayon sa pulisya mga kasama, dumulog sa Parang MPS ang biktima matapos mapansin na peke ang natanggap niyang bayad mula sa mga lalaking sakay ng manoy pampasaherong payong-payong na may suot na face mask. Lumalabas sa salaysay ng biktima na bumili ang mga sospek ng humigit kumulang 2,000 na halaga ng pandesal bago man umalis sa naturang lugar. Nadiskubre na lamang na peke ang natanggap na pera ng isa-isahin na ito o ang kanyang kinita matapos ang transaksyon. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pag-iikot ang mga otoridad sa paligid ng palengke upang posibleng maabutan ang mga sospek, ngunit nabigo na silang mahagilap ang mga ito. Unang radyo, unang balita. Diyan naman sa SGA mga kasama, malungkot pa rin na balita. Niratrat ng di patukoy ng mga sospek ang mga bahay sa Poroca 4 ng Barangay Central Labas sa Kanayangan Special Geographic Area. Habang balaw mano sa paghahanda ng hapunan ang mga pamilya sa loob ng mga bahay alas 7:05 ng gabi.
Bate sa report ng mga otoridad, kinilala ang may-ari ng mga bahay na sina Barangay Kagawad, Rasul Masukat, Esmael Tulalang, Abdulaziz Kamsa, Diamond na Masukat at Bukari Sanang. Agad namang responde ang mga pulis matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa naturang insidente. Bagaman tagtamo ng pinsala ang mga kabahayan at matinding takot ang komunidad, wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang pangyayari. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng lokal na pulisya katuwang ang 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army at RMFB 1405th. Upang matukoy ang mga responsable at mapanatili ang seguridad sa nasabing lugar. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, 5:48 ng umaga, sinikwat naman ng tatlong kalalakihang nakasuot pa rin ng helmet at nakatakip ng mukha. Ang lahat ng kita ng Andang Hardware sa bahagi ng public market ng Barangay Poblasyon, Dato Paglas, Maguindanao del Sur, alas 6 magtatakip o takip silim kagabi. Mismong kinumpirma sa DXMI ng kaanak ng may-ari nito na bigla na lamang manong sumugod ang mga sospek sa loob ng store at walang habas na nagdeklara ng hold up at nanutok ng caliber 45 pistol sa mga biktima. Maging ang mga customer ng hardware na noon ay namimili lamang ay tinutukan din umano ng mga sospek. Dahil dito mga kasama, wala nang nagawa pa ang mismong may-ari nito na nakabantay din sa store kundi bigay na lamang ang kanilang mga perang kinita sa buong araw ng operasyon ng naturang tindahan. Sa ngayon ay patuloy pa na iniimbestigahan ng kapulisan ng naturang insidente. Unang radyo, unang balita. 5:49 na po ng umaga mga kasama, mabilis naman na nilimas ng 4 na armadong lalaki ang isang chicken trading store sa barangay Buena Flor, Tacorong City, Sultan Kudarat Province at tinangay ang tinatayang 50,000 pesos na cash sa loob lamang ng 2 minuto, alas 10:30 ng umaga kahapon. Bate sa report ng Tacorong City Police Station, naganap ang insidente sa loob mismo ng DM Dress Chicken Trading. Nabatay mo sa kuha ng CCTV, bigla na lamang pumasok ang mga sospek at agad na tinutukan ng baril ang may-ari at iba pang tao sa establishmento bago mabilis na kinuha ang perang nasa cashier table. Sa isinagawang backtracking operation ng mga otoridad na mata sa CCTV, ang mga sospek na tumakas sakay ng itim na badya at pulang CRF 150 motorcycle patungo sa bahagi ng Purok 6 Barangay Poblasyon sa nabanggit na syudad. Wala lamang naiulat na nasaktan sa insidente habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Unang radyo, unang balita. 5:50 na po ng umaga mga kasama, dyan naman sa bahagi ng Dato Blas Sinsuat, abay isinagawa po ng Philippine at US Marines ang maritime exercise sa Marex 2026 Dato Blas Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Bilang bahagi ng mas pinalawak ng paghahanda sa ilalim ng balikatan exercise upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa external at territorial defense operation. Ayon kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Toscano, binibigyan na din naman sa pagsasanay ang kahandaan ng US at ng Philippine Marines sa pagdepensa sa karagatan na bago pa man makapasok sa kalupahan ang anumang posibleng banta. Kabilang sa mga tampok sa exercise mga kasama ang full mission profile amphibious assault kung saan nagsagawa ng sea-to-shore operation gamit ang sasakyang pandagat ng Philippine Navy bago sinundan ng Joint Artillery Littoral Live Fire Exercise o JAL-FX gamit ang 105mm o 105mm at Atmos 155mm artillery system. Unang radyo, unang balita. We are now at headquarters 5th Battalion Landing Team in the area of Dato Blas Sinsuat to conduct the activity na tinatawag natin marine exercise. This is actually a regular training na kinakandak natin dito sa Pilipinas kasama yung US Marine Forces. Tawag natin dito is Philippine-US Marine Exercise. This is to test the capability and readiness of our Marine Forces in securing the territorial seas of the different islands na sakop po ng Pilipinas.
Pilipinas. Dito sa Mindanao, dito natin ginawa sa area ng Cotabato or Cotabato Province to make sure na yung mga forces natin dito, mga Marine Battalion under the 1st Marine Brigade natin ay nakahanda po in case na may mga foreign threat na papasok dito sa atin. Hindi natin alam time kung mayroon man magtangkang sakupin tayo. Nakahanda yung Philippine Marines natin to secure our territorial water. Unang radyo, unang balita. Matagal nang partner ng Philippine Marines ang US Marines para sa ganitong mga kaganapan kada taon, ani Lieutenant Colonel at spokesman Suscano. Bagya lamang manong nabalam noong pandemic at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit muling binuksan noong 2023 bilang regular exercise activity. Iba yung capabilities ang ipinakita ng mga sundalo gamit ang kanilang mga high-powered artilleries. Unang radyo, unang balita. This is activity conducted not only today, this is a yearly, once a year activity po. Sama natin yung US. Halos taon-taon ginagawa natin ito. Hinto lang din naman nung panahon ng pandemic, nung panahon na naging mahina yung relationship natin sa kanilang time ni President Duterte, alam naman natin. So ngayon, after pandemic, I think since 2023, binalik natin yung regular training exercise natin. Kaya nandito tayo ngayon. Hopefully, this will be a regular activity na kinakandak natin taon-taon. Unang radyo, unang balita. Kabilang sa mga opisyal ng BARM na dumalo at lumahok sa pagpapaputok ng mga artillery mga kasama, si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Binigyan din niya na ang ganitong mga kaganapan ay malaking tulong umano upang mapalakas ang puwersa ng mga Marines sa usapin ng national security protection ng bansa. Sa Bangsamoro Autonomous Region ay buo umano ang suporta nito sa ganitong mga programa na nagbibigay proteksyon sa publiko. Unang radyo, unang balita. After witnessing today's full mission profile demonstration of videos assault operation, the counter landing operation, and the light armor infantry operation, one thing stood out immediately: readiness is better long before the crisis happened. It comes from the serious training, discipline, coordination, and trust among forces working together. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:40 o 5:54 na po ng umaga mga kasama. Balikan natin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporter para po sa kanilang ikalawang bugso ng balita mga kasama. Unahin pa rin natin ang linya ni Radyoman Ebsabang sapagkat ang babae arestado sa bypass operation ng Estasyon 4 sa Bagua 3, Cotabato City. Detalye mula kay Radyoman Ebsabang. Ronda Presinto. Arestado ng Police Station 4 Drug Enforcement Team ang babaeng suspected drug runner matapos masakote sa bypass operation alas 4:50 kahapon sa bahagi ng Mabini Street, Barangay Bagua 3, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Commander Police Captain Eduardo Malikdem ang suspect na si Aisa Abdul Maran alias Aisa, 38 anyo, single residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pag-ingat ang suspect ang dalawang malilit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.1 gram sa halagang 680 pesos. Nagakulong na sa Women Detention Facility ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Ebsabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama MOH naman patuloy na pinalalakas ang mga serbisyo sa HIV counseling, testing sa BARM. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Sa pamamagitan ng matatag na pamumuno at hindi matatawarang dedikasyon ni Minister Dr. Cadil Jojo Sinolinding Jr. kasama ang gabay at suporta ni Director 2 for Technical Services Dr. Ahmad Fawads Israel at Infectious Diseases Cluster Head Dr. Unang radyo, unang balita. Balikan natin mga kasama ang linya ni Radyoman Daisy Mangod. DXMY.
Sa pamamagitan ng matatag na pamumuno at hindi matatawarang dedikasyon ni Minister Dr. Cadil Jojo Sinolinding Jr. kasama ang gabay at suporta ni Director 2 for Technical Services Dr. Ahmad Fawads Israel at Infectious Diseases Cluster Head Dr. Alexander Ampatuan, matagumpay na naisagawa ng Ministry of Health BARM ang HIV Counseling and Testing o HCT Training Batch 2. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga dedikadong healthcare workers mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang ang mga doktor, nurse, medical technologist, midwife, case manager at case finder bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ministeryo na palakasin ang HIV prevention, maagang pagtuklas, counseling at treatment services sa BARM. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ang healthcare professionals ng kaalaman, kasanayan at kakayahang kinakailangan upang makapagbigay ng dekalidad, kumpidensyal at client-centered na HIV counseling at testing services sa kani-kanilang healthcare facilities at komunidad. Ipinaalala rin ng MOH BARM sa publiko na libre ang HIV screening sa mga Rural Health Unit o RHU sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Dagdag pa rin na balita. 5:58 na po ng umaga mga kasama, isang working student naman na kasalukuyang trainee bilang pump boy sa isang gasoline station sa Cotabato City. Ang humihingi ngayon ng tulong matapos umanong makalimutang magbayad ng isang customer na nagpakarga sa kanya ng gasolina. Sa panayam, sinabi ni Abdul Mujib Bato na malaking problema para sa kanya ang halos 2,000 na hindi nabayaran dahil posible mo na itong ibabawas sa kanyang sahod bilang trainee pa lang. Ayon sa kanyang mga kasama, nagtratrabaho siya upang may magamit sa pag-aaral kabilang ang pang-enroll at pambili ng mga school supply. Kwento pa nito mga kasama, dalawang sasakyan ng sabay na nagpakarga ng gasolina ngunit isa lamang ang nakapagbayad habang nakalimutan niyang magsingil sa isa pang driver. Kinilala ang sasakyan na hindi umano nakapagbayad bilang long nose van Grandia na may plate number KAU 5039 at MLV 4454. Umasa naman siya mga kasama na magbabalik ang driver upang bayaran ang kanilang pagkakautang dahil labis umano siyang naapektuhan sa naturang insidente lalo't kasalukuyan ding nakakonfine sa ospital ang kanyang nakantatandang kapatid. Unang radyo, unang balita. Alas 6 na po ng umaga mga kasama. Yan na po ang kalipanan ng ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Friday. Pero bago ang lahat mga kasama, pasadaan natin yung mga viewer. Good morning kina Elmar Cortel. Magandang umaga rin sa aking bapa dyan po sa may Barangay Kapiton. Kumusta dyan Bapa Ali, Abdul, kay Auntie Saimona at sa mga chikiting dyan Good morning ngini pigkurbansan. Yan kila Bapa Ali. Sa Lower Capiton, Dato din sinso at mga kasama. Magandang morning din kay Dato Udtog Uto from SPDA, Dato din sinso at kay Miswari Mangilen. Magandang umaga kay Violet Ningasa Pantuhan. Good morning din from Kinapawan City. Habang nagkakape Eto, good morning din kay Fatma Tawing Diki from Tamuntaka 1. Kay Muhay Paradyamuda Diagumi, magandang umaga from Sultan Kudarat. Benjamin Udasan, magandang umaga rin po sa Family Mao, Udasan at Team Padan and Lopez. Babati naman po kay from Siya Udasan ng Mumpong. Magandang umaga rin kay Muhammad Ferdowsi Tusain, ganda ng pangalan Baragir. Watching from Bacolod City Masjid. Eid Mubarak Aidan, brother. Kay ka-driver vlogger, magandang umaga from Lomboy, Awang Dato din Siswat. Kay Dato Uno Uto Di Mauko, magandang umaga rin from DSA. Aris Mantikayan, good morning DXMY. Good morning din kay Asmia Adam Morante. Waalaikumsalam naman kay Dato Ali M. Abbas. Good morning kay Beta Suaga Bla. Aris Mantikayan ng Taytay Rizal Province.
kay Mohamed Adabil Dim Omib Pantaw. Magandang umaga from Barangay Bulo, Ligawasan Municipality ng SJ Barm. Good morning din kay Abdul Raj from Tamon Tinimbakan, Banisilan. Good morning kay Dato Manong MacGyver Latif. Good morning din kay Haya Abdi from Katuli. Magandang umaga kay Wahida Kanwa Malapad. Good morning din from Kadayangan kay RR Linas, kay Marvin Leon. Magandang umaga Adelaida Arsolon, kay Gerard Kinis Uga. Good morning din kay Hadja Rahima Palumbi. Magandang umaga kay Dato Teng Latip, Jonel Puerte Dagandar, Johor Alisuna, kay ayun, sa lahat na po mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din sa ating mga kasama dyan po sa may bahagi ng Ibad Property ng RH9 Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay, dyan po sa may technical side, si Radyoman Danilo Malaran at Radyoman Sir Eric Maramba Jr. Ako po ang inyong kasama ngayong umaga mga ka-idol, ang inyong Radyoman Julie Mapalao, Tatak Aramen. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN.